Yan. So, ito yung pangalawang example natin ng frequency distribution table, no? So, bigay lang tayo ng isang example ng given ang frequency, then mamaya magbibigay din tayo ng example na given ang percentage. So, meron na tayong given dito. Nakalagay na siya sa frequency or simple frequency distribution table. No, yung ating simple frequency distribution table, meron siyang first column kung saan makikita mo yung category o yung mga ikino-consider sa given study natin. Then, frequency, no, bilang ng kung ilang beses lumabas sa atin pong study yung respondent na yon, no? So, meron tayong 100 dito, meron tayong 80, and meron tayong 20. Then, i-compute natin yung relative frequency at yung percentage, no? So, tatandaan po ninyo, no, ang relative frequency at percentage, related yan sa isa't isa. No, so kung babalikan ninyo yung lesson ng decimals to percentage, ganun po yung nangyayari dito. No, so paano natin kinukuha yung relative frequency? Okay, so unang-una, ito-total muna natin tong ating given frequencies, no? So ang total natin ay 200, no? So sa relative frequency, ang ginagawa natin dito, hinahanap natin what part of 200 is 100. No, so gaano kalaki or anong parte ng 200 ang 100. So ibig sabihin ang mangyayari diyan, kukunin natin si 100, lagay na muna natin dito yung word format ha. What part of 200 is 100? No, yung ating percentage base and rate nung elementary. No, so kung ang sagot nyo dito, syempre, di ba lahati ng 200 ang 100? No, so kung ang sagot nyo dito ay 50%, tama kayo, no? So, paano natin makukuha yung 50% dyan? So, ang gagawin natin, kunin nyo lang yung individual frequency divided by the total. No, so ang individual frequency natin ay 100 divided by ang total natin ay 200. No, so kung gagamitan niyo yan ng calculator, ang lalabas po diyan ay 0.5. No, so 0.5 or kung siya ay gagawin mong percentage, no, so 0.5 times 100%, siya ay magiging 50%. Okay? So, punta naman tayo sa 80. Tanungin natin. What part of 200 is 80? No, so, ang mangyayari ulit, i-divide natin 80 divided by 20. No, so pwedeng naka-fraction format, pwede rin naman pong 200, no. Pwedeng naka-fraction format, pwedeng naka-horizontal na format, no. So for this example, yung vertical or fraction format ang gagawin natin. So 80 divided by 200 is yan. So 80 divided by 200 ay 0. Diba? Mali ang aking ball pen. Yan. So, 0.4. No, so, ito na yung ating relative frequency. Okay. Then, para sa percentage, 0.4 times 100% or kahit i-move mo na lang yung decimal point 2 places to the right, no, ang magiging sagot natin ay 40%. Okay? No, so, tatandaan po ninyo, no, kapag ang pinag-uusapan natin ay parts ng 200, ibig sabihin, yung 200 ang kabuuan natin, no? And kapag sinabing kabuuan, kapag fraction ng usapan, dapat ang magiging total natin dyan ay isang buo. Okay? So, isang buo.
So, i-try naman natin. So, we have here 20. Lagay natin doon 20 divided by 200, no? So, 20 divided by 200, meron tayong 0.1. So, 0.1 times 100% is equal to 10%. Okay? So, ang nangyari dyan, para yung halimbawa, i-imagine ninyo So, ito yung, kunyari, pie graph to mag-drawing tayo. Medyo pahahagingan na natin ang pie graph. Yan yung isang buo na representation ng 200. No? So, yung 50% niyan, di kalahati, no? 100 over 200 niyan. Okay, so yun, drawing lang tayo ng gitna, ayan. Yan yung una, ito yung sa grade 7. No? Then, yung 0.4 or 40% ay sa grade 8 and 10% ay sa grade 9. O, sige, estimate natin. Kunyari, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. O, kunyari dito. No? Ayan. So, ito yung sa grade 8. Ito yung sa grade 9. No? So, kumbaga, kaya kapag ini-add mo ito lahat, no, kung itong fractions ang i-add mo, ang lalabas dyan ay 100 plus 80 plus 20, di ba? 100 plus 80, 180. 180 plus 20 ay 200. So, 200 over 200 or equal sa isang buo. No? So, 1. Okay, so syempre, kapag ikaw naman ay percentage ang pinag-uusapan, ang ilalagay mo na dito ay 100%. So, ayan, no? So, again, ang hinahanap natin sa relative frequency at sa percentage ay anong part ng kabuuan yung frequency ng bawat isa.